Dalawang pink na linya. Nagdilim ang paningin ni Ligaya habang nakatitig sa pregnancy test kit na hawak niya. Hindi ito ang oras para dito. Hindi ito ang tamang tao. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, mas matindi pa kaysa sa pamilyar na kaba ng isang sihi na naghihintay ng resulta ng isang malaking transaksyon. Ito ay takot na maihalong gulat, isang takot na sumisira sa bawat pangarap na binuo niya para sa kanyang sarili. Sa labas ng banyo, naririnig niya ang boses ni Marco, masaya at mapagmahal, nagtatanong kung bakit ang tagal niya. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lalaking iyon, ang lalaking nanumpa ng pagmamahal, ngunit alam niyang hindi kanda panagot. Ang kanyang kinabukasan, ang kanyang matibay na pundasyon, ay unti-unting gumuho sa isang simpleng strip ng plastic. Ligaya, okay ka lang ba dyan? Tanong ni Marco mula sa sala, ay halong pag-aalala sa boses. Nagmamadali si Ligaya na itago ang kit sa kanyang bulsa bago lumabas. Pilit siyang humiti, isang maskara na sanay na niyang suotin sa harap ng mundo. Si Ligaya Alcaraz, ang EHI ng Luxuria Holdings, ay isang fortress ng lakas at determinasyon. 8 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon. Ang takot na iyon ay napalitan ng isang bakal na pader sa kanyang puso, at ang pait ng pagtataksil ay naging gasolina sa kanyang ambisyon. Ngayon, ang mundo ni Ligaya ay umiikot sa 3 bituin na mas maliwanag pa sa anumang kislap ng diamante na ibinebenta ng kanyang kumpanya, sina Maria, Isabela at Gabriel. Sila ang kanyang inspirasyon, ang kanyang dahilan para lumaban, ang kanyang buong mundo. 3:30 pa lang ng hapon, ngunit nagmadali na si Ligaya na tapusin ang mga reports sa kanyang malawak na opisina sa gitna ng Makati. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang ini-encode ang huling numero sa spreadsheet. Ngayon ang family day sa paaralan ng mga bata at ayaw niyang mahuli. Attorney Garcia, na-email ko na po sa inyo ang final draft ng kontrata para sa Ascent Group, sabi ni Ligaya sa kanyang matalik na kaibigan at abogado, si Elena. Si Elena ang isa sa iilang tao na nakakaalam ng buong kwento ni Ligaya, at madalas ay siya ang nagbibigay ng matabang payo sa mga panahong hirap siya. Nakuha ko na, Ligaya. Pasensya na sa pagiging makulit, pero sigurado ka ba talaga sa project na ito? Malaki ang Ascent Group at ang CC nila medyo mayabang daw, sagot ni Elena sa kabilang linya. Wala akong pakialam sa mayabang o hindi. Malaki ang potential ng project na ito para sa Luxuria, tugon ni Ligaya, matigas ang boses. Ayaw na niyang pag-usapan ang pakiramdam niya sa bagong client. May kakaiba siyang pakiramdam tuwing naririnig niya ang pangalang Ascent Groupie o ang pangalan ng nito, si Andres de la Cruz. Parang may pumipigas sa puso niya, isang hindi maipaliwanag na pangamba na nakakabit sa isang alaala na pilit niyang binabaon. Nang matapos si Ligaya sa kanyang mga gawain, agad siyang bumaba sa parking lot. Si Mang Tonyo, ang kanilang matagal ng driver, ay naghihintay na. Diretso na po tayo sa school ng mga bata, Mang Tonyo. Sige po, Maam Ligaya. Excited na ang mga bata, sagot ni Mang Tonyo, ngumiti. Nakarating sila sa paaralan. Masigla ang kapaligiran. Nakita ni Ligaya si Maria, ang panganay na nakaupo sa isang bangko, nakayuko. Mabilis siyang lumapit. Maria. Anak, anong nangyari? Inangat ni Maria ang kanyang mukha, umiiyak. May maliit na galo sa tuhod. Na-fall po ako, Mommy. Masakit po, hikbi niya. Agad siyang niyakap ni Ligaya. Halika, anak, tingnan natin sa klinik. Habang papunta sila sa klinik, nakita niya si Isabela, ang pangalawa, na binuhat ng isang matangkad na lalaki. Natulala si Ligaya. Ang lalaki ay may matikas na tindig at pamilyar na mukha. Si Isabela, na karaniwang mahiyain, ay nakayakap sa liig nito. Isabela. Sino siya? Tanong ni Ligaya, may halong pagtataka at kaba. Bumaba ang lalaki at inilapag si Isabela. Magandang hapon po, Maam. Na-miss po yata niya ang mommy niya. Ako po si Andres de la Cruz. Nagkabungguan po kami kanina sa hallway. Ngumiti si Andres at pakiramdam ni Ligaya ay biglang huminto ang oras. Ang ngiting iyon, ang mga mata, ang tindig parang nakita na niya ito dati. Ngunit saan? At bakit ganito ang epekto nito sa kanya? Salamat sa pag-aalaga sa anak ko, Jimmy de la Cruz, sagot ni Ligaya, pilit na pinatigas ang boses.
May isang bagay sa lalaking ito na nagpapabalik sa kanya sa nakaraan, sa isang pakiramdam ng sakit at pagtataksil. Walang anuman po, ma'am, sagot ni Andres, at muling bumiti. May mga anak din po ako dito sa school. Nagkita po kami ni Maria kanina sa clinic, at si Isabella naman po ay naglalakad sa hallway. Ang gaganda ng mga anak ninyo, ma'am. Nagsalita si Isabella, Tito Andy, ang ganda po ng kwento ninyo. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ligaya. Tito Andy. May koneksyon na pala ang mga anak niya sa lalaking ito. Hindi niya gusto ang ideyang iyon. Nang makauwi sila, pagod at balisa si Ligaya. Habang pinapatulog ang mga bata, nakita niya ang luma niyang photo album. May larawan doon na nakabaon sa pinakalalim na bahagi ng kanyang mga alaala. Isang larawan ni Marco, nakangiti, at sa tabi niya ay isang binatilyo. Hindi niya ito gaanong pinansin noon, inakala lang niya na isa sa mga pinsan o kaibigan ni Marco. Ngayon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang binatilyo sa larawan ay may mga katulad na mata, ang katulad ng ngiti, ang katulad na hugis ng mukha kay Andres de la Cruz. Hindi. Hindi ito posible, bulong ni Ligaya, nanginginig ang mga kamay. Lumamig ang kanyang palad nang mahawakan niya ang isang folder na may tatak ng Key Ascent Group sa kanyang mesa. Ito ang email na ipinadala ni Andres para sa kanilang collaboration project. Binuksan niya ang file at nakita ang opisyal na larawan ni Andres de la Cruz sa kanyang profile. Walang duda. Ito nga. Nahulog ang larawan mula sa kanyang kamay. Hindi lang siya nagkita ng isang estranghero na nag-alaga sa kanyang anak. Nakita niya ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang kinalimutan. Ang mukha ng lalaking iyon, ang SEC ng Ascent Group, ay hindi lamang pamilyar. Ito ay nakakabahala. Isang pangamba ang bumalot sa kanya. May koneksyon ba siya kay Marco? Ano ang tunay na papel niya sa buhay niya ngayon? Muling binasa ni Andres de la Cruz ang message sa kanyang cellphone. Isang lumang larawan ni Marco na magkayakap kay Ligaya, at sa ilalim nito ay isang mensahe. Hindi mo ba alam kung sino talaga si Marco? Ang laro ay nagsisimula pa lang. Napakunot ang noo niya. Kilala niya ang numero. Si Marco ito. Pilit siyang pinupuntahan ni Marco sa opisina sa loob ng ilang linggo para humingi ng pera. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon pa muling lumabas ang multo ng nakaraan, lalo na ngayong nagsisimula na siyang lumapit kay Ligaya. Napahinga siya ng malalim. Kung may isang bagay siyang natutunan sa buhay, iyon ay ang harapin ang problema ng direkta, gaano man ito kasakit. Tumingin si Andres sa labas ng bintana ng kanyang opisina, tanaw ang syudad ng Makati na kumikinang sa ilalim ng umaga. Sa loob ng 8 taon, ang mga sandaling tulad nito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya ginagawa ang lahat. Nakita niya ang isang batang babae sa playpark sa ibaba, tumatakbo at tumatawa, at nakaramdam siya ng isang hapdi sa dibdib. Si Maria. Pagkatapos ay nakita niya ang isang mas maliit na batang babae, nakasuot ng pink na damit, na naglalakad ng dahan-dahan. Si Isabella. At sa di kalayuan, isang makulit na batang lalaki ang naghahabol ng bola. Si Gabriel. Ang mga anak niya. Ang mga anak nila. Naalala niya ang gabing iyon, 8 taon na ang nakalipas. Nasa abroad siya, nag-aaral. Tinawagan siya ni Marco. His supposed best friend, na nagmamadali. Andres, kailangan ko ng pera. May problema ako. May nabuntis ako. Hindi siya nagdalawang isip. Tinulungan niya si Marco. Ilang buwan pa, nagulat siya nang malaman niya na iniwan na pala ni Marco ang babae at ang bata. Nagalit siya kay Marco. Hindi ganoon ang Marco na kilala niya. Isang araw, nakasalubong niya sa isang coffee shop ang isang babae na mukhang pamilyar. Nakita niya ang larawan sa telepono ni Marco, larawan ng babae na nabuntis nito. Si Ligaya Alcaraz. Ngunit hindi lang iyon. Sa kabilang teble, may kasama si Ligaya na isang sanggol. Nang makita niya ang mukha ng bata, parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng ilong parang mga mata niya, parang ilong niya. Nag-ugat ang hinala sa kanyang isip. Matagal niya itong pinag-isipan, ginawa ang sarili niyang investigasyon ng palihim. Noon niya nalaman ang katotohanan. Naalala niya ang kanyang pagkabigla at galit. Galit kay Marco sa pagtatago ng katotohanan.
Galit sa sarili niya dahil sa pagiging bulag. At galit sa tadhana dahil sa ganitong pagkakataon. Noon pa man ay gusto na niyang lumapit, ngunit paano? Paano niya sasabihin sa babaeng ito na malinaw na sinaktan at inabandona na siya ang tunay na ama ng kanyang mga anak? Paano niya haharapin ang kanyang sariling pamilya, lalo na ang kanyang ama na si Ramon de la Cruz na may sariling reputasyon na dapat pangalagaan? Kaya nagpasya siyang ilihim ito at manatili sa malayo, tahimik na nagmamasid at nagpoprotekta. Sir, may tawag po si Atty. Garcia, sabi ng kanyang sekretary sa intercom. Pakipasok siya, sagot ni Andres. Pumasok si Elena, profesional at seryoso, bit-bit ang isang folder. Andres, tungkol sa deal sa Luxuria Holdings. Mukhang okay na ang lahat. Kausap ko ang board ni Ligaya Alcaraz. May tiwala sila sa'yo. Salamat, Elena, sabi ni Andres, umupo sa kanyang swivel chair. Gusto ko lang siguraduhin na mapoprotektahan ko sila. Alam ko, Andres. Pero kailangan mong maging maingat. Alam kong gusto mong bayaran ang utang na loob mo kay Ligaya, pero hindi lang utang na loob ito, Elena, putol ni Andres. Tiningnan niya si Elena, direkta sa mata. Mga anak ko sila. Napabuntong hininga si Elena. Alam ko. Kaya nga ako nag-aalala. Napakakomplikado nito. Kung lalabas ang katotohanan, hindi lang ikaw ang maapektuhan, pati na rin ang reputation ng Ascent Group at ng pamilya mo. Handa akong harapin ang anumang mangyari, sabi ni Andres, matigas ang boses. Ang importante ngayon ay makalapit ako sa kanila, kahit sa anumang paraan. Ang collaboration project na ito ang tanging paraan. Kinabukasan, sa meeting nila sa opisina ng Luxuria, nakaupo si Ligaya sa kabila ng mahabang mesa, ang kanyang ekspresyon ay pinatigas. Siya ay maganda, ngunit may pader sa paligid niya. Eng de la Cruz, ang bati niya, malamig ang tinig. At Alcaraz, ganti ni Andres, pilit na pinapanatiling propesyonal ang kanyang tinig. Ngunit ang bawat tingin niya sa mata ni Ligaya ay parang may bumibiyak sa kanyang dibdib. Kitang-kita niya ang paghihirap na dinala ng babaeng ito, at ang sakit na idinulot niya, nang hindi niya sinasadya. Pinag-usapan nila ang mga detalye ng project. Ligaya ay matalino, detalyado at masigasig. Humanga siya sa kakayahan nito. Ngunit sa bawat propesyonal na sagot ni Ligaya, naramdaman ni Andres ang pader na itinayo nito. Nakita niya ang mga larawan ng mga bata sa mesa ni Ligaya, at napangiti siya ng bahagya. Ang mga ngiti ng mga bata, ang mga mata nila ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng meeting, naglakad si Andres sa hallway, nakaramdam ng bigat sa kanyang balikat. Mahal niya ang mga bata, mahal niya si Ligaya, ngunit paano niya babasagin ang pader na iyon? Paano niya sasabihin ang katotohanan nang hindi niya sila sinasaktan lalo? Kinabukasan, habang pabalik si Ligaya sa kanyang opisina galing sa lunch, nakita niya ang isang delivery truck na nagbababa ng malaking kahon. Para po kay Imas Maria Alcaraz, Gines Isabela Alcaraz, at M. Gabriel Alcaraz, sabi ng delivery man. Nagulat si Ligaya. Kanino galing yan? Walang po pangalan sa tag, ma'am. Nakalagay lang po ay from a friend, sagot ng delivery man. Nang buksan ni Ligaya ang kahon sa bahay, napuno ito ng iba't ibang laruan, libro, at mga damit na may sukat para sa bawat isa sa kanyang mga anak. May isang maliit na card na walang pangalan, nakasulat lang para sa 3 anghel. Sana ay maging masaya kayo. Hindi alam ni Ligaya kung sino ang nagpadala, ngunit may isang hinala sa kanyang isip. Hindi niya ito gusto. Hindi niya kailangan ang awa o ang pagpasok ng sinuman sa buhay nila. Sa kanyang opisina, ngumiti si Andres habang tinitingnan ang balita sa kanyang tablet. Luxuria Holdings, inanunsyo ang malaking partnership sa Ascent Group. Alam niyang ito ay simula pa lang. Isang maliit na hakbang upang makalapit. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Hello, Andres. Matagal na tayong hindi nagkikita. Kailangan nating mag-usap. Isang boses na nagpatindig ng balahibo niya. Boses ni Ramon de la Cruz, ang kanyang ama. Narinig ko ang tungkol sa partnership mo sa Luxuria Holdings. Hindi ko gusto ang pakikialam mo sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Napakapit si Andres sa kanyang telepono. Alam niyang hindi ito magiging madali.
Ang lihim na ito ay hindi lamang sa pagitan niya at ni Ligaya. May mas malalim pa. Mommy, Tito Andy is here, sigaw ni Gabriel, tumatakbo papalapit kay Ligaya habang bitbit ang kanyang paboritong laro ang kotse. Napatingin si Ligaya sa orasan. Eksaktong 5:00. Si Andres. Bakit ba kasi siya pumayag na sunduin ni Andres ang mga bata mula sa paaralan? Dahil sa sunod-sunod na emergency meeting sa Luxuria na nagpabalikwas sa kanyang schedule. Ngayon, narito na naman ang lalaking iyon, ang mukha niya ay tila nakaukit sa kanyang pinakamasamang bangungot, ngunit ngayon ay maihawak na 2 ice cream cone para sa mga anak niya. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makita ang kislap sa mga mata ng mga bata. Kahit paano, mukhang nag-enjoy naman sila sa presensya ni Andres. Salamat sa pagsundo sa kanila, Jinglich de la Cruz, sabi ni Ligaya, sinusubukang maging propesyonal, ngunit hindi niya maitago ang bahagyang pagkabahala sa kanyang boses. Sa bawat araw na mas nakakasalamuhan niya si Andres, mas lalong lumalalim ang kanyang pagdududa, ngunit kasabay din noon ang isang kakaibang paghanga. Ang paraan ng pagtawa niya kasama ang mga bata, ang pasensya niya sa mga tanong ni Maria, ang kakayahan niyang patulugin si Gabriel sa loob lang ng ilang minuto sa sasakyan, mga bagay na hindi kailanman nagawa ni Marco. Walang anuman, Yimet Alcaraz. Nag-enjoy naman ako kasama sila, sagot ni Andres, ngumiti. Isang ngiti na tila lumalago sa kanyang pader. Napansin ko po, marunong na pala magbasa si Maria. Napakatalino. Opo, Tito Andy. Binabasa ko na po ang libro tungkol sa mga dinosaur, sabat ni Maria, proud na proud. Talaga? Alam mo bang paborito ko rin ang mga dinosaur, sagot ni Andres, at nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga uri ng dinosaur. Napayuko si Ligaya. Naramdaman niya ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Pamilyar ang eksenang ito. Isang ama na nakikipag-ugnayan sa kanyang anak. Ngunit hindi ito ang ama ng mga bata. Hindi ito dapat mangyari. Kinailangan niyang pigilin ang emosyon, ang pakiramdam na unti-unting lumalabas mula sa pagkakaipit. Sa sumunod na mga linggo, naging mas madalas ang presensya ni Andres sa buhay nila. Hindi niya ito masisisi dahil ang proyekto nila sa pagitan ng Luxuria at Ascent Group ay lalong lumalaki, nangangailangan ng mas maraming oras at meetings. Madalas din siyang tumulong sa mga bata kapag abala si Ligaya. Tinatawag na talaga siyang itito andiki ng mga bata, at minsan ay nakikita niya si Isabela na tumatakbo papalapit kay Andres para lang yakapin ito. Nagsiselos ba siya? Hindi. Nag-aalala lang siya. Gusto niyang protektahan ang mga anak niya mula sa anumang posibleng sakit. Ngunit paano niya pipigilan ang pagmamahal na kusang ibinibigay ng kanyang mga anak? Isang hapon, habang nasa isa silang corporate event para sa isang potential investor, naglalakad si Ligaya sa tabi ni Andres. Nag-uusap sila tungkol sa mga detalye ng negosyo nang biglang marinig niya ang pangalan ni Marco. Hindi ko akalain na makikita ko ulit si Marco Reyes sa gulo na ito. Akala ko ba matagal na siyang nagtatago, narinig ni Ligaya ang boses ng isang babae, isa sa mga kakilala ni Andres. Napahinto si Ligaya. Lihim siyang sumulyap kay Andres. Kalmado lang ang ekspresyon nito, ngunit napansin niya ang bahagyang paghigpit ng hawak nito sa baso. Alam mo ba, Andres, kung gaano kalaki ang utang ni Marco sa kanya, sabi naman ng kasama ng babae. Mabilis na ibinaling ni Andres ang tingin kay Ligaya, at nakita nito ang bahagyang pagkabalisa sa mukha niya. Excuse me, Yimet Alcaraz. May kailangan lang akong kausapin sandali, sabi ni Andres at mabilis na lumayo sa dalawang nag-uusap. Naiwan si Ligaya, nakatayo roon, ang puso ay kumabog ng mabilis. Ano ang koneksyon ni Andres kay Marco? Hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa kung paano sila nagkakilala o kung gaano sila kalapit. Bakit ngayon lang niya narinig ang pag-uusap na iyon? Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo at hindi niya gusto ang larawan na nabubuo sa kanyang isip. Pagdating niya sa bahay kinagabihan, hindi na mapakali si Ligaya. Parang may pumipigas sa kanyang dibdib. Naglakad siya papunta sa lumang aparador kung saan niya itinago ang mga bagay ni Marco. Matagal na niyang binalak itong itapon, ngunit hindi niya magawa. Huminga siya ng malalim, binuksan ang kahon. Mga lumang liham, ilang damit, at sa ilalim ng tumpok ng mga papel, isang album ng litrato. Nag-aalangan si Ligaya na buksan ito.
Ang bawat pahina ay isang suntok sa kanyang nakaraan. May mga larawan ng kanilang masayang paglalakbay, ng mga tawanan, ng mga pangako. Pilit siyang ngumiti, isang pait na ngiti. Hanggang sa makita niya ang isang larawan na nakapatong sa isang pahina, hindi nakadikit. Isang larawan ni Marco. Nakangiti. At sa tabi niya, nakayakap, ay isang lalaking nagbibinata pa. Ang mukha nito, ang ngiti nito walang duda. Andres de la Cruz. Mas bata pa siya noon, ngunit siya nga. Napahawak si Ligaya sa kanyang dibdib. Hindi lang sila magkaibigan. Mukhang mas malalim pa sa pagkakaibigan. Nagliliyab ang galit sa kanyang puso. Ang lalaking ito, na kinaiinisan niya, na pilit niyang inilalayo sa kanyang mga anak, ay may lihim na koneksyon sa kanyang pinakamasakit na nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kinailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinailangan niyang harapin si Andres. Hindi na niya ito palalampasin. Kinabukasan, maagang dumating si Andres sa opisina ng Luxuria para sa isang urgent meeting. Nakaupo si Ligaya sa kanyang mesa, may hawak na litrato. Ang litratong nakita niya kagabi. N.E. de la Cruz, sabi ni Ligaya, malamig ang kanyang tinig, at ibinaba ang larawan sa mesa, nakaharap kay Andres. Sino ka ba talaga, Andres? Ano ang koneksyon mo kay Marco? Sino ka ba talaga, Andres? Ano ang koneksyon mo kay Marco? Ang boses ni Ligaya ay matalim, parang isang patalim na tumusok sa dibdib ni Andres. Nakita niya ang larawan sa mesa, siya at si Marco, mga binata pa, nakangiti, masaya. Isang larawan mula sa nakaraan na matagal na niyang inilibing, ngayon ay muling lumitaw, bit-bit ang katotohanang pilit niyang tinatago. Walang takasan. Ito na ang oras. Huminga ng malalim si Andres. Ligaya, alam kong mahirap itong intindihin, pero hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Matagal ka nang naglilihim, Andres. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa na nagsisimula akong magtiwala, kahit konti, sa'yo? Bumalikwa si Ligaya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang sakit sa kanyang boses ay parang musika sa tenga ni Andres, isang musika ng pagsisisi. Kaibigan ko si Marco, pag-amin ni Andres, mula pa noong college. Noong panahong iyon, wala akong alam sa ginagawa niya. Hindi ko alam na may relasyon kayo, Ligaya. Nang malaman ko na nabuntis ka niya at iniwan ka, nagalit ako sa kanya. Sinubukan kong hanapin siya, pero parang bula siyang naglaho. Tumigil si Andres, sinubukang ayusin ang mga salita sa kanyang isip. At saka ko nalaman na may koneksyon ka sa akin. Sa akin, Ligaya. Napakunot ang noo ni Ligaya. Anong sinasabi mo? Ang totoo, Ligaya, ang mga anak mo di. Hindi na nakapagsalita si Andres. Kinailangan niyang huminga. Ito ang pinakamahirap na sasabihin niya sa kanyang buhay. Ako ang ama nila. Parang may bumagsak na kidlat sa silid. Namutla si Ligaya. Ang litrato sa mesa ay tila lumabo sa kanyang paningin. Bulong niya, hindi makapaniwala. Nagsisinungaling ka. Hindi. Si Marco ang ama. Hindi, Ligaya. Hindi si Marco. Nag-imbestiga ako. Alam kong mahirap paniwalaan, pero may pagkakataon na di. Tumigil si Andres. Paano niya sasabihin na nung gabing lasing na lasing si Ligaya at Marco matapos ang isang party, siya ang naghatid sa kanilang dalawa pauwi, at nagkaroon sila ng koneksyon ng hindi sinasadya dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. At ang akala ni Ligaya ay si Marco iyon? Hindi niya kayang dagdagan pa ang sakit ni Ligaya. Ang importante ay hindi ko sila iniwan. Nananatili ako sa tabi ninyo kahit sa malayo. Gusto kong protektahan kayo. Magsasalita pa sana si Ligaya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco Reyes, may ngisi sa labi. Kasunod niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, may mapanganib na aura. Look who's here, Andres, sabi ni Marco, nagsasalo-salo na pala ang pamilya. Tumingin siya kay Ligaya at pagkatapos ay bumalik kay Andres. Nakalimutan mo na yata ang utang mo sa akin, pare. At ang utang na loob mo sa aking ama. Marco, umalis ka rito, sigaw ni Andres, galit na galit. Hindi. Hindi ako aalis. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan.
Hindi lang ang katotohanang ikaw ang ama ng mga bata, Andres. Kundi pati na rin ang lihim ng tatay mo. Tumawa si Marco, isang nakakairitang tawa. Alam mo, Ligaya, napakababaw pala ng pagmamahal ni Andres sa'yo. Hanggang ngayon, itinatago pa rin niya kung gaano karaming kasalanan ang ginawa ng pamilya nila sa pamilya mo. Natigilan si Ligaya. Ano? Ngumiti ang matandang lalaki. Hindi mo pa rin talaga maintindihan, Binibini. Ang buong pamilya mo ay nakabaon sa utang sa akin. Ang kumpanya ng ama mo. Ako ang nagpabagsak niyan. At ang anak ko, itong si Andres, ay nakatulong sa akin na maabot ang tagumpay na ito. Lumaki ang mga mata ni Ligaya. Ang tinig na iyon ang mukha na iyon. Nagbalik sa kanya ang lahat ng alaala ng kanyang ama na balisa, nalulugi at kalaunan ay sumuko na sa buhay. Ang pangalang Ramon de la Cruz ay umalinggaw sa kanyang isip. Ito ang taong responsable sa pagbagsak ng kanilang kumpanya, sa pagkasira ng pangarap ng kanyang ama. Ikaw, sigaw ni Ligaya, turo sa matandang lalaki. Ikaw si Ramon de la Cruz. Ikaw ang nagpabagsak sa kumpanya ng daddy ko. Ngitian lang siya ni Ramon. Matagal na iyon, Binibini. At ngayon, anak ko ang kasama mo. Kaya dapat kang mag-ingat sa mga hakbang mo. Tiningnan ni Ligaya si Andres. Ang lalaking sinasabi niyang ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking dahan-dahan niyang pinagkakatiwalaan. Ngayon, nalaman niyang siya pala ang anak ng taong sumira sa buhay ng kanyang ama. Twist laki, anak ka ng demonyo, sigaw ni Ligaya, ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Mas masahol ka pa sa kanya. Hindi lang ako niloko ni Marco, niloko mo rin ako. Kailanman, hinding-hindi ko ipagkakatiwala ang mga anak ko sa'yo, sa lahi mo. Lumabas si Ligaya, tuliro at puno ng galit, iniiwan si Andres, Marco at Ramon sa likod. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang pagtataksil na inakala niyang nalampasan na niya ay nagbalik, mas masakit pa. Kaysa dati. Nagdilim ang mundo ni Ligaya. Hindi lang ang pader ng kanyang opisina ang umikot, kundi pati na rin ang kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay may nagbunot ng puso niya, at iniwan siyang nakalutang sa walang hanggang sakit. Si Andres. Siya ang ama ng mga anak niya. At siya ang anak ng demonyong sumira sa kanyang ama. Isang halakhak ng pagkabaliw ang gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Paano siya nagawa nitong bulagin? Paano siya nagawa nitong paglaruan? Tumakbo si Ligaya palabas ng opisina, halos masubsob sa pagmamadali. Sumakay siya sa elevator, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang bawat salita ni Marco, ang bawat ngiti ni Andres, ang bawat yakap ng mga anak niya kay Tito Andy, lahat ay tila mga panaksak ngayon. Hindi na siya magtitiwala. Hinding-hindi na. Nang makauwi, dumiretso si Ligaya sa kanyang silid, iniwan ang mga anak sa pangangalaga ng kanilang yaya. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang luha na umagos. Ang sakit ng 8 taon na inilibing ay muling lumitaw, mas matindi pa. Ang alaala ng kanyang ama, na naghirap at nagkasakit dahil sa pagkalugi ng kanilang kumpanya, ay bumalik. At ngayon, ang anak ng taong iyon ang ama ng kanyang mga anak. Ang pait ay parang apdo sa kanyang dila. Ma'am Ligaya, okay lang po ba kayo? Narinig niyang tanong ni Yaya Celia sa labas ng pinto. Okay lang ako, Yaya. Gusto ko munang mapag-isa, sagot ni Ligaya, basag ang tinig. Kinabukasan, lumala ang sitwasyon. Ang balita tungkol sa paghaharap nila ni Andres at Marco, at ang biglaang paglitaw ni Ramon de la Cruz, ay kumalat ng mabilis. Nagsimulang makatanggap si Ligaya ng mga tawag mula sa media, mga investors, at kahit mula sa mga magulang ng kaklase ng mga anak niya, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ang kanyang pribadong buhay, na pilit niyang pinangalagaan, ay biglang naging sentro ng usap-usapan. Higit pa rito, nagsimulang makaranas ng problema ang Luxuria Holdings. Nagkaroon ng mga technical glitches sa kanilang mga sistema, naantala ang ilang shipments ng materyales, at may mga balibalitang nagpaplano ang ilang investors na bawiin ang kanilang mga pondo. Alam ni Ligaya na ito ay gawa ni Ramon de la Cruz. Pinapakita niya ang kapangyarihan niya. Isang araw, habang papalabas siya ng paaralan kasama ang mga bata, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Mabilis na naglakad ang isang lalaki palabas, may hawak na kamera.
Dali-dali siyang sumakay sa sasakyan, niyakap ang mga anak, at pinabilis ni Mang Tonyo ang pagmamaneho. Nagtatago si Ramon de la Cruz, ngunit ang anino niya ay palaging nakabuntot. Samantala, paulit-ulit na tumatawag si Andres. Mga mensahe niya ay bumaha sa cellphone ni Ligaya, humihingi ng pagkakataon, nagmamakaawa na makapagpaliwanag. Ngunit bawat ring ng telepono ay parang hampas ng martilyo sa kanyang ulo. Isang hapon, pumunta si Andres sa bahay ni Ligaya. Nakatayo siya sa gate, nagmamakaawa sa intercom. Ligaya, please. Kaunting sandali lang. Gusto kong magpaliwanag. Ayaw siyang tingnan ni Ligaya, ngunit narinig niya ang kanyang boses sa speaker. Wala nang dapat ipaliwanag, Andres. Ang lahat ng kailangan kong malaman ay lumabas na. Lumayo ka na sa amin. Hindi kita pagkakatiwalaan at hinding-hindi ko ipagkakatiwala ang mga anak ko sa'yo. Umalis ka na. Narinig ni Andres ang pagkabigo sa tinig ni Ligaya. Narinig niya ang pader na itinayo nito. Nakita niya ang bawat pinto na nagsasara sa kanyang harapan. Bumuntong hininga siya. Wala na. Ang lahat ay nawala. Ang pagkakataong makasama ang kanyang mga anak, ang pagkakataong makasama ang babaeng mahal niya, ang pagkakataong maitama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Nang gabing iyon, habang umiiyak si Ligaya sa kanyang silid, biglang may kumatok sa pintuan. Ma'am, may delivery po para sa inyo. Nag-aalangan siyang bumaba. Isang maliit na package ang inabot ng delivery man. Walang pangalan ng sender. Binuksan niya ito at nakita niya ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Mga lumang business contracts, mga bank statements, at mga kopya ng mga fraudulent transactions. Ito ang mga ebidensya ng pandaraya ni Ramon de la Cruz sa kumpanya ng kanyang ama. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit na sulat kamay. Kung hindi ka lalayo sa pamilya de la Cruz, mas masahol pa rito ang mangyayari sa iyo at sa mga anak mo. Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya. Tiningnan niya ang pangalan ni Ramon de la Cruz sa mga dokumento. Ang mga detalye ng pandaraya ay nagpatindi sa kanyang galit. Ito na. Hindi ito basta banta lang. Ito ay isang digmaan. Nakatitig si Andres sa cellphone niya. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga mensahe niya kay Ligaya, mga mensaheng walang sagot. Ang bawat salitang isinulat niya, ang bawat pagmamakaawa, ay tila bumalik sa kanya na walang kabuluhan. Ang bawat pagtatangka niyang makalapit kay Ligaya ay tila nauwi sa pagtulak sa kanya palayo. Pero hindi na siya susuko. Hindi na ngayon. Nagtataka si Andres kung paano nakuha ni Ramon ang kanyang number at kung paano niya nakita ang mga bata. Naisip niya ang lahat ng mga nangyayari sa Luxuria Holdings, ang mga technical glitches na narinig niya mula sa mga kasamahan sa industriya. Lahat ay gawa ng kanyang ama. Naggitngit ang kanyang panga. Hindi niya hahayaan na saktan ni Ramon ang Ligaya at ang mga anak niya. Hindi na siya magiging tahimik. Elena, kailangan nating mag-usap, sabi ni Andres kay Atty. Elena Garcia sa telepono. Ang kanyang tinig ay matigas at puno ng determinasyon. Lalabas na ang lahat ng katotohanan. Nang gabing iyon, nagkita sila ni Elena sa isang private office. Marco Reyes, sabi ni Andres, alam kong may koneksyon siya sa ama ko. Kailangan nating palabasin ang lahat sa kanya. Mahirap yan, Andres. Kilala ko si Marco. Duwag yan. Hindi yan magsasalita ng walang kapalit, sagot ni Elena. Hindi ko siya hahayaan na manahimik, giit ni Andres. May paraan ako. Kinabukasan, isang formal na imbitasyon ang natanggap ni Marco Reyes. Isang settlement meeting sa opisina ng Ascent Group, kasama si Andres de la Cruz at ang kanyang abogado. Akala ni Marco ay makakakuha siya ng malaking pera mula kay Andres. Ngunit nang dumating siya, iba ang kanyang nadatnan. Marco, sabi ni Andres, kalmado ngunit may panginginig ang boses, panahon na para tapusin ang lahat ng kasinungalingan mo. Ano bang sinasabi mo, Andres? Gusto ko lang naman ang parte ko, depensa ni Marco. Ang parte mo? Ang parte mo sa pagsira sa buhay ni Ligaya at sa pagpapanggap na ama ng mga anak ko. Ang mga mata ni Andres ay nagliliyab sa galit. Alam ko ang lahat, Marco. Alam kong ginamit ka ng ama ko. Sabihin mo ang totoo, o sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo, hindi lang dahil sa panloloko kay Ligaya,
kundi sa lahat ng pandaraya na ginawa mo sa ilalim ng utos ng ama ko. Nanginginig si Marco. Alam niyang seryoso si Andres. Unti-unti nagsimulang umamin si Marco. Ang lahat ng kasinungalingan, ang kanyang papel bilang tauhan ni Ramon de la Cruz, ang planong manloko kay Ligaya, at kung paano siya iniwan ni Ramon nang mabuntis si Ligaya dahil hindi ito kasama sa plano. Ang bawat salita ni Marco ay parang patak ng lason sa tenga ni Andres, ngunit kinailangan niya itong pakinggan. Matapos ang pag-amin ni Marco, dumiretso si Andres sa bahay ng kanyang ama. Nakaupo si Ramon de la Cruz sa kanyang executive office, nakangisi. Narinig ko ang nangyari sa opisina ni Ligaya. Napakabobo ng gagong iyon na si Marco. Gusto mo ba ng tulong para ayusin ang gulo na yan, Andres? Gulo na ginawa mo, ama, sabi ni Andres, malamig ang tinig. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo sa pamilya Alcaraz. At alam ko ang lahat ng ginawa mo kay Marco. Bakit, ama? Bakit mo kailangang manira ng buhay ng ibang tao? Nagbago ang ekspresyon ni Ramon. Nawala ang ngisi sa kanyang labi. Negosyo lang yan, Andres. Ang mundo ay isang jungle. Kung hindi ka man na lamang, ikaw ang malalamangan. Hindi ganyan ang prinsipyo ko, ama. Hindi ko hahayaan na masira ang pangalan ko dahil sa mga kasalanan mo, giit ni Andres. At hindi ko hahayaan na saktan mo si Ligaya at ang mga anak ko. Anong gagawin mo? Babangga ka sa sarili mong ama? Sa taong nagbigay sa iyo ng lahat, banta ni Ramon, tumayo at lumapit kay Andres. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo, Andres. Ang pagsisihan ko lang, ama, ay ang pagtatago ng katotohanan sa loob ng matagal na panahon, sagot ni Andres at umalis. Kinabukasan, nag-imbita si Andres ng isang emergency press conference sa isang malaking hotel. Nasa front row ang lahat ng major news outlets. Napuno ang silid ng mga reporter, nagtatanong kung tungkol saan ang biglaang anunsyo ng IFI ng Ascent Group. Sa di kalayuan, nakita ni Andres si Ligaya. Dumating siya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahagyang pagkabigla nang makita siya doon. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Andres, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, narito ako ngayon upang aminin ang isang malaking katotohanan. Isang katotohanan na matagal kong inilihim at alam kong magdudulot ng sakit sa maraming tao. Ngunit ang katotohanan lamang ang makakapagpalaya sa atin. Tumingin si Andres kay Ligaya. Sa loob ng 8 taon, nagtago ako sa anino. Ngunit hindi ko na kayang gawin yan. Nalaman ko kamakailan na ako ang tunay na ama ng 3 anak ni Emile Ligaya Alcaraz. Hindi si Marco Reyes. Ako po ang ama ni na Maria, Isabela at Gabriel. Nagulantang ang mga reporter. Nagkagulo ang press conference. Sumunod, nagsimulang magsalita si Andres tungkol sa mga pagkakamali ni Marco, at unti-unti, pinalabas niya ang mga ebidensya ng pandaraya na ginawa ni Ramon de la Cruz sa kumpanya ng ama ni Ligaya. Hindi niya tinakpan ang mga kasalanan ng sarili niyang ama. Handa siyang harapin ang lahat ng kahihinatnan. Nakasubaybay si Ligaya, nakikinig sa bawat salita ni Andres. Nakita niya ang tapang sa mga mata nito, ang sakit sa bawat pag-amin. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang paghanga. Ang lalaking ito ay piniling harapin ang buong mundo, kahit pa nanganganib ang kanyang pangalan at ang kanyang negosyo, para lang sa katotohanan. Pagkatapos ng kanyang anunsyo, nagkagulo ang mga reporter, nagtatanong ng kung ano-ano. Biglang bumukas ang likod na pinto at pumasok si Ramon de la Cruz, galit na galit. Andres! Anong kabaliwan ito? Sigaw ni Ramon, susugurin si Andres. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security guards. Nakatayo si Ligaya, nakatingin kay Andres. Naghalo ang sakit, galit, at isang maliit na bahagi ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngayon, sa wakas, lumabas na ang lahat ng katotohanan. Nanatili si Ligaya sa kinatatayuan niya, nakatingin sa gulo sa press conference. Ang mukha ni Andres ay punong-puno ng pagod, ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, ang pag-amin na siya ang ama ng kanyang mga anak, at ang paglalantad sa mga kasalanan ng kanyang sariling ama, ay parang napakalakas na alon na humampas sa pader na matagal na niyang itinayo sa kanyang puso. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit kasama nito ang isang bagong damdamin, paghanga.
Nakita niya ang isang taong handang harapin ang kanyang pinakamasamang bangungot para sa katotohanan. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Ligaya. Ang mga dokumento mula sa package na natanggap niya ay nakakalat sa kanyang kama, kasama ang litrato ni na Andres at Marco. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay naroon na. Ang pait ay unti-unting napalitan ng pagninilay. Napakasalimuot ng tadhana. Ang taong sumira sa pamilya niya ay siya ring nagbigay sa kanya ng kanyang pinakamalaking kaligayahan, ang kanyang mga anak. At ang anak ng taong iyon, si Andres, ay handang isakripisyo ang lahat para sa kanila. Kinaumagahan, maaga pa ay bumangon na si Ligaya. Nagbihis siya ng puting damit at nagtungo sa sementeryo. Sa harap ng puntod ng kanyang ama, lumuhod si Ligaya. "Daddy," sabi niya at bumuhos ang luha. "Nalaman ko na po ang lahat. Ang totoo po tungkol kay Ramon de la Cruz at kay Andres. Ang mga anak ko po, sila po ang mga apo ninyo." Kinuwento niya ang lahat ng nangyari. Ang bawat sakit, bawat pagtataksil at ang bawat pag-amin. "Kung nandito po kayo, ano po ang gagawin ninyo?" tanong niya, tila naghihintay ng sagot. Tahimik lang ang hangin. Ngunit sa katahimikan na iyon, tila narinig niya ang boses ng kanyang ama, nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang pagkapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa sarili. Pag-uwi niya, nakita ni Ligaya ang kanyang mga anak na naglalaro sa sala. Lumapit si Maria, ang panganay, at niyakap siya. "Mommy," Tito Andy called. "He misses us." "Mommy, pwede bang maging daddy si Tito Andy?" tanong ni Isabela, inosente ang mga mata. Napakurot ang puso ni Ligaya. Ang mga matang iyon, ang mga ngiti na iyon, ang kaligayahan na idinulot ni Andres sa kanyang mga anak. Para sa kanila. Para sa kinabukasan nila. Iyon ang naging desisyon niya. Kinabukasan, tumawag si Ligaya kay Andres. "Kailangan nating mag-usap, Andres. Tayong dalawa lang." Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Ang tensyon ay naroon pa rin, ngunit mas kalmado na si Ligaya. "Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa press conference," panimula ni Ligaya. "Salamat sa paglabas ng katotohanan." Tumingin si Andres kay Ligaya, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa. "Hindi ko po intensyon na saktan ka, Ligaya. Ang pagtatago ng katotohanan ang pinakamalaking pagkakamali ko. Handa akong bayaran ang anumang kasalanan ng aking ama, at handa akong patunayan na karapat-dapat akong maging ama sa mga anak natin. At karapat-dapat akong maging kasama mo." Naramdaman ni Ligaya ang panginginig sa kanyang boses. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Andres. Hindi ito ang taong nagtatago, kundi isang taong lumalaban. "Hindi madali, Andres," sabi ni Ligaya, ang kanyang boses ay malambot. "Napakaraming sakit ang naidulot ng nakaraan. Ngunit para sa mga anak natin, handa akong subukan." Lumabas ang ngiti sa labi ni Andres, isang ngiti na matagal nang inakala ni Ligaya na hindi niya makikita. "Salamat, Ligaya. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa iyo at sa mga bata." Paglipas ng mga buwan, unti-unting gumaling ang mga sugat. Si Marco Reyes ay naharap sa kaso dahil sa panloloko at pandaraya, at kinailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Samantala, si Ramon de la Cruz ay umalis ng bansa, tumakas sa mga kaso na isinampa laban sa kanya, ngunit nawalan siya ng impluwensya at kapangyarihan. Wala na siyang magagawa upang saktan sina Ligaya at Andres. Sa isang mainit na hapon ng Disyembre, sa isang maliit na garden party sa likod ng bahay ni Ligaya, nagtawanan sina Maria, Isabela, at Gabriel habang hinahabol si Andres. "Papa! Habulin mo kami," sigaw ni Gabriel. Umiti si Andres at binuhat si Gabriel sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Ligaya na nakatayo sa tabi niya, nakangiti. Ang pader sa puso ni Ligaya ay ganap ng nagiba. Hawak niya ang kamay ni Andres. Hindi ito madali at marami pa silang pagdadaanan. Ngunit ngayon, mayroon na silang isa't isa. Ang pag-ibig, tulad ng isang puno, ay yumabong sa gitna ng unos, bulong ni Ligaya kay Andres, habang nakatitig sa mga anak nila. At sa bawat sugat, may bagong pag-asa ng paghilom. Nahanap namin ang aming pamilya, kung saan nagsimula ang lahat. Sa pagpapatawad at pagtanggap. Niyakap ni Andres si Ligaya at hinalikan ang kanyang noo. Sa wakas, buo na sila. Isang pamilya na binuo sa gitna ng sakit,
ngunit pinatibay ng pag-ibig at katotohanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ligaya at Andres, isang paglalakbay na puno ng sakit, pagtuklas at pagpapatawad. Maraming salamat sa inyo, aming minamahal na mga tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong oras at puso sa kwentong ito. Bawat sandali na kasama namin kayo sa bawat kabanata, sa bawat tawa at bawat patak ng luha ay lubos naming pinahahalagahan. Ang paglikha ng kwento ni Ligaya, Andres, at ng kanilang mga anak ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat pangungusap, naramdaman ko ang bigat ng kanilang nakaraan at ang ningning ng kanilang pag-asa. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtanggap. Sa bawat karakter, ipinakita natin na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay masalimuot, puno ng mga hamon at minsan nagsisimula sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ay tungkol sa pagtanggap, pagpapatawad, at ang tapang na harapin ang katotohanan. Umaasa akong ang kwento ni Ligaya at Andres ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon upang maniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon at sa kakayahang hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Naway matutunan nating lahat na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagtitiwala at sa pagpapatawad. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay laging naroon kahit sa gitna ng pinakamalaking unos. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang humaplos sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling magbahagi ng inyong mga komento. Maraming salamat muli at magkita-kita tayo sa susunod na audio drama.